Okay, magandang umaga sa ating mga ginigiliw na mga kapatid at sa ating mga minamahal na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Ang paksa natin, be glad even in times of success or trials. So, sa Tagalog, magalak kahit sa oras ng tagumpay at pagsubok. Okay? So, yan ang paksa natin ngayong umaga. Sa Salmo 118 verse 24, "This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." So, bakit tayo nagsasaya? Siguro marahil birthday natin, gano'n yun. Nagsasaya tayo. Bakit? Kasi ako'y masaya nung ako'y naging permanente sa aking trabaho. So this is the day that the Lord has made. So ginawa ng Diyos na yung araw na yon ay masayang-masaya sa akin. Okay? So let us rejoice and be glad in it. So ayan. Sa Salmo 116 verse 12, "Kayawin aking Diyos, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob." So, bakit tayo magsaya? No? No, sabi niya, let us rejoice and be glad in it. Bakit? Kasi maraming kabutihan ng Diyos na ibinigay sa atin na kaloob. No? O, yan. So, tayo'y masaya. Ang tanong dito, anong aking ihahandog? So, halimbawa, ako'y na-permanente na sa aking trabaho. Anong aking maihahandog? No? So, sa ating napag-aralan sa Romans chapter 12 verse 1, ay ihandog natin yung sarili natin sa Diyos. Tayo'y manatili sa Kanya, manatili sa Kanyang mga salita. Yun yung paghahandog natin. Okay? So, yan. Sa 1 Peter chapter 1 verse 6-7. Kasi ang paksa natin, magalak kahit sa oras ng tagumpay at ng pagsubok. Ito na yon. Sabi ni Apostol Pedro, "Be glad about this, even though it may now be necessary for you to be sad." Bakit ka nalulungkot? Siguro may pagsubok sa iyong buhay. For a while, because of the many kinds of trials you suffer. Their purpose is to prove that your faith is genuine. Kaya pala tayo'y dapat magalak na kahit na tayo'y nakakaranas ng pagsubok, ngunit nananatili pa rin tayo sa Diyos, ay dapat tayo magalak. Bakit? Kasi yun ay nagpapatunay lang na yung pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos ay tunay, no? Genuine siya, no? Kahit na meron tayong pagsubok, nandito pa rin tayo, no? Nagtitipon pa rin tayo, no? At tayo'y nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Tayo'y nagpapasalamat sa Kanya, pinupuri natin siya, no? Kahit na meron tayong mga pagsubok sa ating buhay. You know? So, yun ang ibig sabihin ng paksa natin, you know? Be glad even in times of success or trials. Okay. Sa Matthew chapter 5 verse 4, "Happy are those who mourn, God will comfort them." Yan. So kung tayo nalulungkot dahil yung inaasahan natin ay hindi natupad, nalulungkot tayo, tandaan natin ang Diyos natin ay inaaliw tayo, no? God will comfort us. Inaaliw tayo ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Apostol Pedro, be glad about
about this, even though you are sad for a while because of many trials. Okay? Ngayon, bakit nagagalak? Sapagkat, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, naging matibay ka, nalagpasan mo ang iyong pagsubok sa buhay. Bakit? Sabi, aaliwin tayo ng Diyos. Sabi niya, no? So, kung tayo nalulungkot, tayo aaliwin ng Diyos. Bakit? Sa John 15:5, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Anong ibig sabihin niyan? Hindi natin mapagtagumpayan yung pagsubok sa ating buhay kung wala ang Diyos, kung wala si Kristo sa ating buhay. Tandaan natin yon. At kung tayo naman nagsasaya dahil doon sa kaloob ng Diyos sa atin, no? Meron tayong yung minimithi natin na isang bagay binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos, kaloob niya sa atin. Bakit? Kasi hindi tayo hiwalay sa ating Panginoon Diyos. So hindi tayo magtatagumpay sa isang bagay kung hindi kasama natin ang Panginoon Diyos. So maraming nagsasabi na, hindi naman ako pero nagtagumpay ako. Mali yun. Kahit ikaw ay malayo sa Diyos, ngunit nagtagumpay ka, ibig sabihin, nandun ang Diyos sa'yo. Yung awa ng Diyos sa'yo ay nandun. Kaya ka nagtagumpay. No? So, wag magmalaki na, kahit naman na ganito, nagtagumpay naman ako. Huwag tayong magmalaki. Kung wala ang Diyos sa atin, kung hindi niya kalooban yon, hindi tayo magtatagumpay. So, yun. Kaya dapat tayo magsaya, no? Doon sa mga bagay na kung saan ito ay tagumpay sa ating buhay o ito ay pagsubok sa ating buhay. Amen? Amen. So, sana na unawahan natin yun, no? Tayo mga nananalig sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo ay alam natin na yan. No? Kahit tayo'y maraming biyayang naibuhos sa atin, natanggap natin, masaya tayo. Kung meron naman pagsubok sa atin, ay nandun, masaya pa rin tayo. Bakit? Kasi nagtatagumpay tayo dun sa pagsubok na kung saan kasama natin ang Diyos. Inaaliw tayo ng Panginoon Diyos doon. No? Huwag natin isipan na ito yung huling araw, no? Ang Panginoon Diyos ay may itinakdang panahon sa Ecclesiastes chapter 1, sabi niya, no? Lahat ng mga bagay na nangyayari ayon sa kalooban ko. So, itinakda niya yun. No? Tulad ko, na-permanente ako. Matagal akong na-permanente. No? Pero nung itinakda na ng Diyos, yung panahon ko, abay doon ako ay nagalak. Amen? Amen. Okay, God bless us all. Amen. Amen.